Sa ibang lugar, sa ilalim ng maliwanag na kalangitan na puno ng mga bituin, sinabi ni Sorayang kay Dampil na dito muna sila manunulog at magpapahinga ngayong gabi, agad naman itong sumagot na susunod at maghahanda siya ng pagkain para sa kanila. Habang nakatayo sa tabi ng naglalagablab na apoy na nagbibigay ng liwanag at init sa paligid, naisip ni Dampil na siya ay naging pinuno ng pangkat ng mga tagapagbantay sa murang edad pa lamang, at ngayon ay ipinagkatiwala sa kanya ang tungkuling pangalagaan at protektahan ang kaligtasan ng ikatlong batang Panginoon. Kinikilala niya na kahit na ang sinumang karaniwang kasapi ng banal na samahan ay maiinggit sa kanyang nakamit na tagumpay at katungkulan, ay dumaan din siya at nakaranas ng maraming mapanganib at mahihirap na misyon at gawain. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-iisip at sinabing tila nabuhay siya sa isang hindi pangkaraniwang uri ng pamumuhay. Gayunpaman, inamin din niya na para sa sinumang nag-aaral at gumagamit ng sining ng pakikidigma, ang buhay ay laging nasa panganib at walang katiyakan. Tinitigan niya ang liwanag ng apoy at nagtanong sa sarili kung magiging ganito rin ba at magtutuloy-tuloy lamang ang ganitong uri ng pamumuhay sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumagot siya sa sarili na hindi, dahil tiyak na makakaharap pa siya ng mas malalaki at mas matitinding panganib at pagsubok pa kaysa sa mga naranasan na niya noon pa man. Naalala niya at inisip na ang layunin ng kanyang pinuno ay paksain at alisin sa daigdig ng mga mandirigma ang matuwid na alyansang makalangit at angkuta ng bakal at dugo. Dahil dito, bilang tagapangalaga ng kanyang kaligtasan, ang mga panganib na kanyang kakaharapin ay tiyak na higit pa at lalampas sa anumang bagay at pagsubok na kanyang nakita at naranasan noon pa man. Biglang nagtanong si Sorayang kung ano ang malalim na pinag-iisipan ni Dampil, agad naman itong napahinto at sumagot ng may paggalang na walang espesyal at wala lamang itong iniisip, habang bahagyang nabigla sa biglaang paglapit at pagtatanong ni Sorayang. Nagulat si Dampil at nagsalita ng may pagtataka kung paano nakahuli ng USA ang kanyang Panginoon sa loob lamang ng panahong kailangan niya upang makabuo ng apoy. Sumagot naman si Sorayang na matagal na silang hindi nakakakain ng karne ng USA, at ito ang magiging kanilang hapunan. Nakatayo siya habang pasan ang mabigat na katawan ng hayop. Sa sumunod na sandali, makikita ang matalas na talon ng espada na tumatagos sa balat at laman ng USA, kasabay ng malakas na tunog ng bakal na humahampas sa laman. Muli ay nagsalita si Dampil at tinukoy ang pangalan ng sandata, na nagtatanong kung iyon ba ang pulang talon ng pares na espada na tinatawag na bituing bumabagsak, at kung gagamitin ba niya ito upang balatan ang hayop. Nagpatuloy siya sa pagtatanong habang nakatayo sa likuran at nakatingin sa ginagawa ni Sorayang. Sumagot naman si Sorayang ng mahinahon na wala namang dahilan upang hindi ito gamitin, dahil ito ang pinakamatalas sa lahat ng kanyang mga sandata at angkop na angkop ang haba nito para sa gawaing iyon. Habang patuloy na ginagamit ang espada, napagtanto ni Dampil na ang galaw at paraan ng paggamit ay ang mismong sikat na teknik ng paghihiwa na ipinakita noon sa kawayanan. Naisip niya na labis na nakakapagtaka na ginagamit ang isang mahalagang sandata at itinatanghal na sining ng pakikidigma lamang upang magbalat at maghiwa ng karne. Sa kanyang sarili ay inamin ni Dampil na bagaman sa unang tingin ay tila nakakatawa at walang saysay, ito ay hindi dapat ipagwalang bahala at pagtawanan. Naunawaan niya na ang kanyang Panginoon ay ginagamit at sinasamantala ang bawat pagkakataon, maliit man o malaki, bilang paraan ng pagsasanay at paghahasa ng kakayahan. Naalala niya na noong sila ay naglalakbay at nagdadala ng mga kagamitan para sa kanilang mga misyon, ibinuhos at ginamit ng kanyang Panginoon ang lahat ng kanyang lakas at kasanayan sa sining ng mabilis na paggalaw. Idinugtong pa niya na maging sa mga simpleng gawain tulad ng pagliligpit at pag-aayos ng kanyang silid, ang bawat kilos at galaw nito ay mabilis, tumpak, at walang nasasayang na oras at lakas. Malinaw na naunawaan ni Dampil na para sa kanyang Panginoon, ang bawat sandali at bawat gawain ay itinuturing na pagkakataon upang magsanay at lalong mapabuti ang sarili. Ang kanyang pananaw ay malalim at puno ng paghanga, habang nakatingin kay Sorayang na walang tigil sa paghahanda at pagpapabuti ng kakayahan. Sa huli ay napagtanto niya na ang sining ng pakikidigma ay naging bahagi na ng bawat aspeto at gawain sa buhay ng kanyang Panginoon, maging sa simpleng paghawak at paggamit ng mga sandata. Makikita ang lalim at kasanayang kanyang taglay, na nagsisilbing patunay na ang kanyang kakayahan ay hindi lamang nakahain sa labanan, kundi nakaukit na sa kanyang pagkatao. Habang iniihaw ang karne sa ibabaw ng naglalagablab na apoy, buong paghanga na sinabi ni Dampil na tunay na kahanga-hanga ang ugali at gawain ng kanyang Panginoon. Agad naman itong sinagot ni Sorayang na huwag nang magsalita ng mga bagay na walang kabuluhan, at inalok itong kumain dahil luto na ang kanilang pagkain. Habang sila ay nakaupo at kumakain sa paligid ng apoy, nagtanong si Dampil kung bakit kailangan pa nilang bumalik sa tirahan ng angkan ng Joksa, lalo't natapos na nila ang gawaing pagsusuri at ang mga ito naman ang pinakamahigpit na tumutol at lumaban sa kanila kaysa sa ibang angkan.
Sumagot si Sorayang na sa pagkakataong ito ay hindi na siya babalik upang magsagawa ng pagsusuri, habang hawak ang kanyang pagkain, malinaw ang kanyang pananalita at may halong diin, na nagpapahiwatig na mayroon siyang ibang mas mahalagang dahilan at layunin sa kanilang pagbabalik. Idinugtong pa niya na ito rin ang dahilan kung bakit tinanggal at inalis na niya ang tanda at palatandaan na nagtatalaga sa kanya bilang taga-suri, dahil dito ay nagtanong si Dumpil kung ano nga ba ang tunay na layunin kung hindi para sa nasabing gawain, habang puno ng pagtataka at paghihintay ng paliwanag. Mariing sinabi ni Sorayang habang kumakain na ang kanyang tunay na hangarin ay gawing mga tauhan at sakop niya ang buong angkan ng Joksa. Dahil dito ay napabulala si Dumpil at muling nagtanong ng may pagkabigla kung narinig ba niya ng tama, at inulit ang sinabi kung talaga bang balak niyang maging mga sakop ang nasabing angkan. Ipinaliwanag pa ni Sorayang na ang sugat ng kanilang pinuno ay hindi magagaling sa loob lamang ng ilang araw, at inaasahang aabot pa ito ng kalahating taon bago tuluyang gumaling. Bukod pa rito, bakante rin ang katungkulan ng ikalawang pinuno, kaya't malinaw na mayroong puwang at kakulangan sa pamumuno at kapangyarihan sa kanilang lugar. Habang nagpapaliwanag, makikita rin sa paligid si Goldie na kumakain ng karne. Sinabi pa niya na ito ang pinakaangkop at tamang panahon upang sakupin at hawakan ang kapangyarihan. Idinugtong pa niya na ang isang angkan na katulad nila ay magiging malaking tulong at kapakinabangan sa kanyang pakikipagpaligsahan at pakikipaglaban upang maging tagapagmana ng buong samahan. Bagaman kinikilala ni Dumpil na maaari itong mangyari, ay nagtanong pa rin siya kung hahayaan lamang ba ito ng dakilang pinuno ng Jeojeong at hindi makikialam. Sumagot naman si Sorayang at nagtanong pabalik kung bakit at kung ano ang dahilan kung bakit hindi ito hahayaan ng matanda. Muling nagtanong si Dumpil kung hindi ba mag-aalala at matatakot ang nasabing pinuno na baka lumakas at lumago ng labis ang kapangyarihan ng isa sa 7 angkan. Sumagot si Sorayang na maaari nga itong mangyari, ngunit ito ay hindi naman itinuturing na malaking hadlang at suliranin, habang nanatiling tahimik at naguguluhan lamang si Dumpil habang nag-iisip at naghihintay ng karagdagang paliwanag. Habang hawak ang inihaw na karne at nakatuon ang tingin kay Dumpil, mariing ibinunyag ni Sorayang na balak din niyang sakupin at pamunuan ang buong angkan ng Jeojeong. Sa gitna ng madilim na gubat at liwanag ng Ningas, nagpahayag si Dumpil ng kanyang pag-aalinlangan at ipinaalala na ang pinuno ng nasabing angkan ay ama naman ng ika-6 na batang Panginoon, at tinanong kung tiyak ba at posible nga ba ang ganitong balak. Sumagot naman si Sorayang at sinabing hindi naman niya ginagawa ang lahat ng bagay dahil lamang sa alam niyang ito ay magagawa at posible. Ipinaliwanag pa niya na naniniwala lamang siya sa kanyang mga plano, at ang kanyang paraan ay subukan muna ang lahat, at kung sakaling hindi maging matagumpay ay babaguhin at tiyakman niya ang kanyang estratehiya at pamamaraan. Idinugtong pa niya na hanggang sa sandaling iyon ay ibibigay at ailalaan niya ang lahat ng kanyang lakas at kakayahan para rito. Naintindihan naman ni Dumpil ang kanyang ibig sabihin at nangakong tutulong siya at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Agad naman itong sinagot ni Sorayang at ipinaalala na mayroon pa itong malaking utang na loob sa kanya na hindi matutumbasan kahit sa habang buhay na paglilingkod dahil sa lahat ng ipinagkaloob at ibinigay niya rito. Sa kanyang sarili ay inisip ni Sorayang na sa kanyang palagay ay hindi naman magiging malaking balakid at suliranin ang alinman sa angkan ng Jeojeong at Joksa, ngunit bigla siyang nakaramdam ng masamang palagay at kakaibang pakiramdam. Dahil dito ay nagulat si Sorayang at nagtanong ng may pagtataka kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Biglang may narinig silang kaluskos at tunog ng paglapit ng mga yabag sa paligid, kaya't agad na sumigaw si Dumpil at nagtanong kung sino ang naroon at nagtatago. Habang sila ay nakahanda at nakatayo ng tuwid, biglang lumitaw ang isang anino at figure na nagdulot ng pagkamangha at pagkabigla sa kanilang dalawa. Napabulala si Sorayang at tinawag sa pangalan ng dumating, si Hong Yorin, habang nagtatakang nagtanong kung bakit at ano ang dahilan ng kanyang pagpunta at pagdating sa lugar na iyon. Habang nakatayo si Yorin sa harap nila habang humihingal at puno ng galit at matinding damdamin, na may hawak na espada at may mga bakas ng sugat at dugo sa katawan. Buong poot at galit na sinabi ni Yorin na siya nga pala ang tunay na may kagagawa ng lahat ng pangyayari, at mariing tinanong kung ang lahat ng ito ay gawa at plano niya. Nagtanong si Sorayang na tila walang kaalam-alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi at kung tungkol saan ito. Ang kanyang anyo ay payapa lamang at walang ipinapakitang takot at pangamba, habang si Dumpil ay nakatayo sa likuran at nagmamasid lamang sa nangyayari sa pagitan ng dalawa. Hindi na nakapagsalita pa ng mahaba si Yorin at buong lakas na sumigaw habang itinataas ang kanyang espada at tumatakbo papalapit upang umatake, na may hanggaring patayin ang kanyang kaharap. Sa gitna ng mabilis na pangyayari, dali-daling sinuntok ang ulo ni Yorin gamit lamang ang kanyang kamay, habang nagtatakang nagtanong kung nawala na ba ito sa kanyang sariling katinoan.
Sa sandaling iyon ay lumikha ng malakas na pagsabog at usok sa paligid, pagkatapos ay nagtanong si Dampil sa kanyang sarili kung ano ang ginagawa ni Yorin sa lugar na iyon, at napansin nito na ang anyo at kalagayan nito ay tila nawalan ng tirahan dahil sa gulo at dumi ng kanyang kasuotan at katawan. Nang hamupa ang usok ay nakita nilang nakahandusay at walang malay si Yorin sa lupa, habang ang kanyang espada ay nahulog sa tabi niya, nagbigkas ng mahinang pagtataka ni Sorayang, samantalang itinuro naman ni Dampil ang katawan nito at binigyang pansin na puno ito ng mga sugat mula sa mga sandata at hiwa ng espada, na tanda ng matinding labanan na kanyang pinagdaanan bago sila makita. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sorayang at nagpakita ng matinding pagkamulat at pagbabantay, kasabay ng paglitaw ng isang pulang tandang sa itaas, hudyat na mayroong paparating na panganib at hindi pangkaraniwang pangyayari. Mula sa dilim ay nakita at napansin niyang may 5 katauhan na mabilis na lumalapit at patungo sa kanilang kinaroroonan, at ang bawat isa sa kanila ay may dalang sandata at handang lumaban. Ang mga anino at mabilis na yabag ay nagdulot ng tensyon, habang ang hangin ay yumayanig sa bilis at bigat ng kanilang pagdating. Bumaling si Dampil sa kanyang Panginoon at nagbabalang nagbigay alam na mayroon pang iba at mas marami pang dumarating na mga tao. Sumagot naman si Sorayang na damang-dama rin niya ang kanilang presensya, ngunit mayroon siyang napansing kakaiba dahil wala siyang natatukoy na anumang kapangyarihan at enerhiya na karaniwang galing sa mga kasapi ng samahan ng demonyo mula sa mga paparating na ito. Sa isang iglap ay lumitaw at damapo ang 5 lalaki sa harap nila, nakatayo ng tuwid at nakapalibot sa kanila habang hawak ang kanilang mga sandata at nakabuo ng isang pabilog na pormasayon na walang matatakasan. Ang pinuno ng grupong ito ay humakbang ng kaunti pasulong at mariing nagtanong kung sino sila at ano ang kanilang pagkakakilanlan, habang matalim na nakatitig sa dalawa at hinihintay ang kanilang sagot. Sa halip na sumagot ay nanatiling tahimik lamang si Sorayang at si Dampil, habang mataman ding tumitig pabalik sa mga bagong dating. Dahil sa hindi pagtugon ay muling nagsalita ang kanilang pinuno at nagtanong kung hindi ba sila sasagot at magsasalita. Pagkaraan ay idineklara nitong dahil nakita na nila si Yorin na nakahiga sa lupa ay kailangan na silang patayin at alisin, at sinabing isisi na lamang nila ang kanilang kapalaran at kawalan ng swerte sa pangyayaring ito. Biglang lumitaw ang isang matalim at nagliliwanag na pulang sinag na humawi sa hangin at lumikha ng matinding liwanag at ingay sa paligid. Ang liwanag at lakas na iyon ay damapo mismo sa paanan ng namumuno sa mga kalaban, at sa isang iglap ay naputol at nahiwalay ang kanyang mga binti mula sa kanyang katawan. Napabulalas ang pinuno dahil sa matinding gulat at sakit, at nagtatakang nagtanong kung ano ang nangyayari at kung ano ang dahilan ng biglaang pag-atake at pagkawala ng kanyang lakas. Buong lakas na sumigaw ang pinuno dahil sa matinding hapdi at sakit na kanyang nararamdaman, habang nakahandusay sa lupa at hindi makagalaw, paulit-ulit niyang binabanggit at inilalarawan na wala na ang kanyang mga binti at hindi niya ito maigalaw. Sa gitna ng kaguluhan ay lumitaw si Sorayang na may hawak na espadang nababalot ng parehong nagliliwanag na pulang liwanag at enerhiya. Tahimik lamang niyang tinawag ang pangalan ni Dampil, na hudyat na nakahanda na siya at nagbibigay ng utos para sa susunod na hakbang na gagawin nila laban sa mga kalaban. Mariing nagbigay ng utos si Sorayang na tapusin at harapin na ang lahat ng natitirang mga kaaway at huwag nang mag-atubili pa. Ang natitirang 4 na kalaban ay nakatayo ng tuwid at nakabuo ng pormasayon, habang nakatuon ang kanilang atensyon at sandata sa dalawang kaharap. Agad na sumagot at tumugon si Dampil ng may paggalang at katapatan, na sinasabing susunod siya at gagawin ang ipinag-uutos sa kanya. Itinaas ni Dampil ang kanyang espada at ibinunyag ang paggamit niya ng lihim at makapangyarihang sining ng pakikidigma, na tinatawag na sining ng demonyong Vajrayaksha. Sa sandaling iyon ay lumabas at kumalat ang napakaliwanag at gininto ang liwanag mula sa kanyang katawan at sandata, na nagdulot ng matinding presensya at lakas sa buong paligid. Mabilis siyang sumugod at humarap ng mag-isa sa 4 na kalaban, at ang bawat palo at hampas ng kanyang espada ay puno ng bilis at lakas na mahirap salagin. Napagtanto at napabulalas ang mga kalaban na siya ay napakalakas at higit pa sa kanilang inaasahan, habang hindi nila mapigilan ang bilis at galing ng kanyang mga kilos at galaw. Habang patuloy na nakikipaglaban, napagtanto ng isa sa mga kalaban na sa bawat hampas at pagkilos ni Dampil ay taglay nito ang napakalakas at matinding kapangyarihan na mahirap salagin at labanan. Ang kanyang mga galaw ay puno ng bigat at puwersa, at bawat pagtama ng espada ay lumilikha ng matinding ingay at panginginig sa paligid. Muli ay namangha ang mga kalaban at kinilala na si Dampil ay isang mahusay at dalubhasang mandirigma na halos umabot na sa pinakamataas na antas ng kasanayan sa sining ng pakikidigma. Sa sandaling iyon ay gumawa siya ng mabilis at malawak na paghampas na tumagos sa hangin at lumikha ng matinding liwanag, habang ang isa sa mga kalaban ay nasugatan at nabagsak dahil sa lakas ng kanyang atake.
Patuloy siyang sumugod at gumamit ng sunod-sunod na mga kilos at atake na walang patid, habang ang mga kalaban ay napipilitang umatras at depensahan ang kanilang sarili. Ang bawat palo ay tumpak at mabilis, at ang liwanag mula sa kanyang sandata ay tumatama sa buong paligid. Ang iba pang mga kaaway ay nasusugatan ng sunod-sunod. Sa huling hampas ay pinalibutan niya ang kanyang sarili at ang paligid ng matinding enerhiya at liwanag, at sa isang mabilis na pagkilos ay tinapos na niya ang kalaban. Lumapit si Sorayang at pinuri ang ginawa ni Dumpil, na sinasabing mahusay at maayos ang kanyang pagganap at pagtatapos ng labanan. Sumagot naman si Dumpil at inamin na sa kanyang palagay ay masyadong matagal pa rin ang kanyang ginugol na oras kumpara sa dapat niyang magawa. Ang natitirang kalaban na nakahiga pa rin sa lupa ay nagtatakang nagtanong kung sino sila at ano ang kanilang pagkakakilanlan, habang hirap na hirap itong gumalaw at humihingal dahil sa mga natamong sugat. Bumaling sa kanya si Sorayang at nagtanong pabalik na iyon din ang nais niyang malaman, at inusisa kung saan at paano nila nakuha ang espadang hawak nito. Ipinaliwanag pa niya na bagaman may sapat at magagandang kasanayan ang mga ito, hindi ito sapat upang makapasok at makawala lamang sa kuta ng matuwid na alyansang makalangit at nakawin ang nasabing sandata ng walang hadlang. Tinitigan ng mabuti ni Sorayang ang espada at ang kalagayan ng pinuno nagkalaban, at binanggit na batay sa uri at katangian ng enerhiyang taglay nito ay malinaw na hindi sila kabilang at galing sa nasabing samahan. Muling nagtanong at nag-usisa kung paano at saan nila nakuha at hawak ang isa sa 28 sagrado at banal na espada ng alyansa, bagaman hindi sila bahagi nito. Mariing inulit nino ang kanyang tanong at hiniling na sabihin nito kung saan sila nagmula at kung ano ang kanilang pinanggalingan, habang tinuon ang kanyang espada sa mukha ng pinuno. Dahil sa tanong ay nagulat at nagtanong pabalik ang pinuno kung paano at sa paanong paraan nakikilala at nalaman ng kaharap ang tungkol sa sandata at samahan, lalo pat ito ay tila kabilang at may kaugnayan naman sa samahan ng demonyo. Mariing sinabi ni Sorayang na siya ang unang nagtanong, at kasabay nito ay muling tumalsik ang dugo mula sa katawan ng kalaban dahil sa lakas ng puwersang ipinadama rito. Napasigaw ang pinuno dahil sa matinding sakit na nararamdaman sa kanyang mga binti, habang walang nagawa kundi ang magtiis sa hapdi at matinding hirap na kanyang dinaranas. Nagtanong ang pinuno kung kailangan ba nilang mamatay dahil lamang sa nakita nila si Yorin, habang mahigpit na hawak ang hawakan ng espada. Sumagot naman si Sorayang at sinabing kailangan nitong bawiin ang sinabi nito kanina, dahil nagbago na ang takbo ng pangyayari at wala na itong kapangyarihang magdikta ng kanilang kapalaran. Idinugtong pa ni Sorayang na mula ng hawakan at gamitin ng pinuno ang nasabing sandata ay tiyak na at nakatakda na ang kanyang kapalaran at kahihinatnan. Ang pinuno ay puno ng pawis at takot, habang namumutla ang mukha dahil sa nalaman niyang walang pag-asa ang kanyang sitwasyon at wala na itong magagawa pa upang makatakas. Sa sandaling iyon ay hayagang ibinunyag ni Sorayang ang kanyang matinding pagkamuhi at pagkasuklam sa buong samahan ng matuwid na alyansang makalangit. Kasabay ng kanyang sinabi ay narinig ang huling sigaw at daing ng pinuno bago ito tuluyang matahimik. Sa ilalim ng madilim at maulap na kalangitan, nakita ni Yorin ang katawan ng isa sa mga kalaban na nakabitin sa isang sanga ng puno habang patuloy na tumutulo ang dugo mula rito. Nakiusap si Sorayang na gawing mas malinaw at madaling maunawaan ang paliwanag, at tinanong kung ang mga taong ito ba ang lumusab at nagsamsam ng gamit sa tirahan ng angkan ng Jokso noong nakaraang gabi, habang si Yorin at nanginginig pa rin habang nakatungo at nakamasid sa pangyayari. Tinanggihan ni Sorayang ang hinala at sinabing hindi naman mahina at madaling masakop ang angkan ng Jokso upang matalo lamang at mapasakamay ng mga ito sa loob lamang ng isang gabi. Bumaling siya kay Yorin at muling nagtanong kung gaano karami at ilan ang bilang ng mga taong sumalakay at dumating doon. Sa isip ni Sorayang na ang 7 angkan na kabilang sa samahan ng demonyo ay may kapangyarihan at lakas na kapantay at katumbas ng 5 dakilang angkan ng mga tagapagtaguyod ng tama at banal na daan. Idinugtong pa niya na napakahirap makahanap ng puwersa at hukbo na higit pa sa lakas at bilang ng mga nasabing angkan sa buong lupain ng Jongyuan. Napansin niyang tila nawala sa sarili at diwa si Yorin dahil sa matinding gulat at takot na kanyang naranasan at nakita. Sa kanyang palagay ay wala na silang makukuha at malalaman pang karagdagang impormasyon mula kay Yorin dahil sa kanyang kalagayan at hindi na ito makapagbibigay pa ng anumang paliwanag. Patuloy pa rin ang nanginginig ni Yorin at kinagat ang kanyang daliri habang nakatitig sa kawalan. Mahinang sinabi ni Dumpil kay Sorayang na sa kanyang palagay ay hindi galing at kabilang ang mga kalaban sa samahan ng matuwid na alyansang makalangit. Nagtanong naman si Sorayang kung ano ang dahilan at bakit niya nasabi at naisip iyon.
Ipinaliwanag ni Dumpil na ang mga mandirigma ng hukbong tagapagbantay ay sinasanay sa mga sining ng pakikidigma ng mga tagapagtaguyod ng tama at banal na daan, at higit na nakatuon sa mga pamamaraan na nagmumula mismo sa samahan ng matuwid na alyansang makalangit. Binanggit pa niya na bagaman tunay na malalakas ang kanilang mga kaharap, ang kanilang mga pamamaraan at galaw ay hindi tugma at katulad ng mga itinuturo ng mga nasabing samahan, at sa halip ay mas kahawig ng mga pamamaraan na karaniwang ginagamit sa mga lihim na pagpatay at paglusob. Dagdag pa niya na walang sinumang pangkat at samahan sa buong lipunan ng mga tagapagtaguyod ng tama at banal na daan ang nagtuturo at gumagamit ng ganitong uri ng sining at pamamaraan ng pakikidigma, sa isip ni Sorayang at sinabing hindi iyon laging totoo at pangkalahatan, lalo't alalang ang mismong samahan ng matuwid na alyansang makalangit ang siyang humubog at nagbigay sa kanya ng kanyang kasanayan, ngunit mayroon pa rin siyang ibang napapansing kakaiba. Sinabi ni Sorayang na ang mga taong ito ay hindi rin nagmumula at kabilang sa kuta ng bakal at dugo. Itinanong niya kung ano ang katangian at tunay na kalikasan ng nasabing kuta, habang ipinaliliwanag na ang matuwid na alyansang makalangit ay laging nagpapahayag at nagpapalaganap ng pagtutulungan at pakikipaglaban para sa dakilang layunin, o di kaya ay iyon ang kanilang ipinagmamalaking pahayag at hangarin. Sumagot si Dumpil na ang mga nasa kuta ng bakal at dugo ay inuuna at itinuturing na pinakamahalaga ang kapangyarihan at lakas higit sa lahat ng bagay at alinmang prinsipyo. Sang-ayon naman ni Sorayang at sinabing sa puntong iyon at sa ganyang pananaw ay may pagkakahawig sila at katulad ng kanilang sariling samahan at paniniwala. Ngunit idinugtong pa niya na ang kuta ng bakal at dugo ay parang isang malaking anino lamang na walang tunay na halaga, dahil wala itong malalim at matatag na kasaysayan at pundasyon na taglay at ipinagmamalaki ng kanilang sariling samahan. Gayunpaman, kinilala rin niya na ang kanilang sining ng pakikidigma ay lubos na mabisang gamit at nakamamatay, na nagpapakita ng mahabang kasaysayan at karanasan, at hindi lamang isang bagong imbensyon at nabuo sa loob lamang ng ilang salinlahi. Sa kanyang pagsusuri ay napagtanto ni Sorayang na ang mga kalaban ay hindi nagmumula at kabilang sa alinmang pangkat at lupain ng Jongyuan. Sa sandaling iyon ay ibinunyag ni Sorayang ang kanyang natuklasan at sinabing ang mga taong ito ay nagmumula at kabilang sa tinatawag na palasyo ng espada. Nagtanong si Dumpil na puno ng pagkalito at hindi makapaniwala, kung saan at paano nakuha ng palasyo ng espada ang lakas ng loob at kapangyarihan upang gumawa at magsanhi ng ganitong uri ng gawain at krimen. Idinugtong pa niya na bagaman hindi maliit na bagay at madaling gawain ang sakupin at talunin ang angkan ng Joksa, malinaw naman na ang dakilang samahan ng demonyo ay tiyak na gagantay at tutugan ng matindi, kaya't hindi niya maunawaan kung ano ang kanilang iniisip at plano. Ipinaliwanag ni Dumpil na ang tanging daan at pagpipilian na natitira para sa kanila ay tumungo at magtungo sa hilaga, ngunit sa gawing hilaga naman naroon at nakatayo ang isa sa pinakamalakas at pinakamalaking puwersa. Kumpirmado at malinaw na idineklara ni Sorayang na ang nasa hilaga ay walang iba kundi ang mismong matuwid na alyansang makalangit. Ang lahat ay natahimik habang nauunawaan ang bigat at panganib ng kanilang natuklasan at ang mga puwersang kanilang kaharap at haharapin pa lamang. Seryosong sinabi ni Sorayang na sa kasalukuyan ay hindi iyon ang pinakamahalagang bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Sa ibang bahagi, sa loob ng malawak at marangyang tirahan ng angkan ng Joksa, ay umalangaw-ngaw ang mga sigawan at tunog ng labanan, maririnig ang mga daing at sigaw ng mga taong nasusugatan at namamatay, habang makikita ang kaguluhan at karahasan na nagaganap sa bawat sulok ng gusali. Sa looban ay puno ng dugo at mga katawan na nakahandusay sa sahig, makikita ang mga labi ng labanan at mga nasirang kagamitan, habang ang isang lalaking nakasuot ng madilim na kasuotan ay nakatayo sa gitna ng mga ito, hawak ang kanyang espada na nabahira ng dugo. Lumapit ang isa sa mga tauhan at nagbigay ng ulat sa kanyang pinuno, at sinabing natapos na at naayos na ang lahat sa silid ng puno ng angkan, habang sigang inabala sa pagpunas sa kanyang espada. Tumugon si Mokgang-in, na kilala bilang pangalawang punong ng palasyo ng espada, at sinabing siya ay agad na paroroon din sa lugar na iyon. Muli ay nagsalita si Sorayang at sinabing ang tunay na suliranin at mahalagang bagay ay ang katotohanang may isang hindi kilalang tao na dumating at kinuha ang bagay at tao na dapat sana ay para sa kanya at inilaan niyang makuha. Ang kanilang mga mukha ay magkaharap na nakikita sa magkabilang panig, at makikita ang matinding tensyon at pagkakaiba ng kanilang layunin at damdamin. Ang bawat isa ay puno ng sariling kaisipan at layunin, habang nakatitig sa isa't isa na tila nagbabasa ng isipan at susunod na kilos.
Sa ibang tagpo ay makikita ang isang napakalaki at matulis na espada na nakabaon sa pagitan ng dalawang matataas na bato. Nagtanong si Dumpil kung inaakala ba nito na ang matuwid na alyansang makalangit at ang palasyo ng espada ay magkasama at nagtutulungan sa kanilang mga gawain. Sumagot naman si Sorayang at ipinaalala na huwag agad humusga at gumawa ng conclusion dahil napakahirap at hindi karaniwan para sa dalawang magkaibang samahan na may magkakaibang prinsipyo at paniniwala na magtulungan at magkaisa. Bumaling si Sorayang Yorin at nagtanong kung nasaan at ano ang ginagawa ng kanyang namamahala at tagapangasiwa. Sumagot si Yorin na wala na ito at umalis pa bago pa man nagsimula ang pagsalakay, at mula noon ay hindi na nila muling nakita at narinig pa ang anumang balita tungkol dito. Sa kanyang sarili ay napag-isip-isip si Sorayang na malaki ang posibilidad na ang taong iyon ay patay na at wala na sa buhay, dahil dito ay inis na nagbigkas at sinabing inihanda at ipinlano niya ang lahat upang ang angkan ng Joksa ay mapasakamay at mapamahalaan ng nasabing tao, ngunit dahil sa nangyari ay nasira at nagulo ang lahat ng kanyang maingat na inihandang mga plano. Lumapit si Dumpil at nagsabing siya na ang baalang makipag-ugnayan at magpadala ng mensahe sa kanilang samahan. Agad naman itong pinigilan ni Sorayang at sinabing hindi na kailangang gawin pa iyon. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang malaking anino at hugis ng isang tao mula sa itaas, at sinabing dumating na ito sa tamang panahon at oras. Bumaba ang bagong dating at tumayo sa harap nila, si Raisin at may hawak na mahabang sandata. Bumati ito ng may paggalang at tinawag Inspector General bilang pangkalahatang tagamasid. Tumingin lamang si Sorayang at sinabing naroon na ito, habang si Dumpil ay nasa likuran lamang at tahimik na nagmamasid. Nagulat si Raisin at nagtanong kung totoo ba ang kanyang narinig at balita, at kung talagang nasakop at nakuha na ng iba ang tirahan at lupain ng angkan ng Joksa. Inusisa rin nito kung sino ang may lakas ng loob at tapang upang gawin ang ganyang bagay. Sumagot naman si Sorayang at kinumpirma ang balita, at sinabing kailangan nilang kumilos at pabagsakin ang mga may kagagawan. Nagbigay din ito ng utos na magpadala ng sugo upang ipaalam ang pangyayari sa kanilang samahan, at agad naman itong sinang-ayunan at tinanggap ni Raisin. Sa kanyang sariling kaisipan ay binanggit ni Sorayang na ang kanyang mga unang hakbang at paghahanda upang maging tagapagmana ay naputol at nagambala ng mga taong hindi niya kilala at hindi niya inaasahan. Nagbabala rin siya na maling tao ang kanilang nakalaban at nakagambala dahil hindi niya hahayaang makalampas at makatakas sila sa gagawin niyang pagkilos at paghihiganti. Lumabas ang matinding enerhiya at liwanag mula sa katawan at sandata ni Sorayang, habang nakatayo ito ng matatag at puno ng pasya. Hayagan niyang sinabi na siya mismo ang wawasak at magpapahamak sa lahat ng mga kasangkot at may kagagawan ng pangyayari. Sa kabilang dako ay makikita si Gang In na nakatingin lamang at walang ipinapakitang takot at pangamba. Nagsalita si Gang In at nagsabing nakakalungkot at sayang dahil umaasa sana siyang magkaroon ng maayos at tunay na labanan. Tumingin siya sa katawan ng puno ng angkan ng Joksa na nakahiga, at binanggit na narinig niyang ang taong iyon ay mayroong mga pambihira at natatanging kakayahan at talino na mahirap makita sa iba. Idinugtong pa niya na inaasahan sana niyang ang puno ng angkan ng Joksa ay makakatulong at magiging mahalagang bahagi sa kanyang hangarin at pagsisikap na makatawid at makapasok sa tinatawag na sakop ng paglikha at pagbabago. Iniisip na ang hangganan patungo sa sakop ng paglikha at pagbabago ay nasa kanyang harapan na lamang. Gayunpaman, batid niya na upang malampasan at makatawid sa hangganang iyon, kailangan niyang magsagawa ng higit pa at mas malalaking bagay kumpara sa lahat ng kanyang nagawa at nakamit hanggang sa kasalukuyan. Bumaling siya sa kanyang kasama at nagtanong kung ano na ang kalagayan at balita tungkol sa pangkat na sumusunod at humahabol sa babaeng iyon. Sumagot naman ang kausap at sinabing wala silang natatanggap na anumang ulat at balita mula sa mga taong iyon, at tila nawala ang mga ito nang walang bakas at anumang palatandaan kung nasaan sila. Agad na nagbigay ng utos si Gang In at sinabing ipadala at isugo si Soha upang alamin ang mga nangyayari. Nag-alangan at nagbabala ang kanyang tauhan, at sinabing kung ipapadala nila ang batang punong sa ganitong uri ng gawain, tiyak na magagalit ng matindi ang kanilang punong at magkakaroon ito ng matinding galit at pagtutol. Biglang nagbago ang mukha ni Gang In at nagpakita ng matinding pananakot at galit na nagdulot ng takot sa kanyang kasama. Agad na humingi ng paumanhin at humingi ng tawad ang tauhan dahil sa kanyang sinabi at pagtutol, habang nanginginig sa takot at pagkilala sa kapangyarihan at awtoridad ng kanyang kaharap. Tinanggap ni Gang In ang paghingi ng paumanhin, at agad na nangako at sinabi ng tauhan na siya ay agad na maghahatid at magsasagawa ng mga utos na ibinigay sa kanya. Makikita ang isang kamay na dahan-daang nagbubuhos ng alak mula sa isang sisidlan patungo sa isang maliit na mangkok. Nakaupo si Gang In sa harap ng isang mesa, hawak ang mangkok na puno ng alak, at nagbigay ng kanyang palagay na ang namumuno sa matuwid na alyansang makalangit ay tiyak na hindi isang karaniwang tao lamang at mayroon siyang natatanging katangian at kapangyarihan na iba sa iba.
Sa kanyang pagsusuri, inalala ni Gang In ang kanilang orihinal na plano na sakupin ang angkan ng Joksa at gamitin ang matitinding lason mula sa angkan ng Tang upang pabagsakin at patayin ang lahat ng miyembro ng samahan ng demonyo na tiyak na darating kapag nalaman nila ang balita. Sinabi niyang bahagi lamang ito ng inaasahan, ngunit ang nakapagtataka ay ang utos na sila, ang palasyo ng espada, ang siyang gumanap at nagsagawa ng misyon sa halip na gamitin nito ang sarili nitong mga hukbo. Dagdag pa niya na matapos nilang matupad ang utos, inalok sila ng namumuno na isama at isanib ang kanilang mga mandirigma sa hanay ng alyansa upang hindi na sila ituring na mga kaaway pa, at binigyan pa sila ng mga pambihirang sandata at lihim na pamamaraan bilang gantimpala. Ipinaliwanag pa niya na ang ganitong hakbang ay magpapalakas at magpapadami ng puwersa ng matuwid na alyansang makalangit, na magbibigay sa kanila ng kalamangan at higit na kapangyarihan laban sa lahat ng mga samahan na hindi sumusunod sa kanilang pananaw at paniniwala. Sinabi rin niya na walang dahilan upang tanggihan ang ganitong alok dahil ang tunay at pangunahing layunin ng palasyo ng espada ay palawakin at patatagin ang kanilang impluensya at kapangyarihan sa buong lupain ng Jongyuan. Naisip niya ang tungkol kay Dam Seyong at kinilala na ang taong iyon ay mahusay sa mga usaping pampulitika at marunong gumamit at magkontrol ng ibang tao para sa kanyang sariling layunin. Inamin ni Gang In na wala siyang ibang pagpipilian noon kundi sumunod at sumang-ayon para sa kapakanan at kinabukasan ng palasyo ng espada, ngunit mayroon pa rin siyang natitirang pag-aalinlangan at katanungan sa kanyang isipan. Sa kanyang sariling pag-iisip, kinilala ni Gang In na siya ay sumang-ayon at nakipagtulungan sa isang taong labis na mapanganib at delikado. Dahil dito, batid niyang kailangan niyang manatiling mapagmatsyag at handa sa lahat ng oras, dahil alam niyang anumang oras ay maaaring magbago ang takbo ng kanilang ugnayan at mga pangyayari. Sa loob ng malawak at maayos na silid, biglang lumitaw mula sa itaas ang isang nakatikip ang mukha na tao at dahan-daang lumapag sa sahig. Ang kanyang pagbaba ay sinabayan ng paglabas ng puting enerhiya mula sa kanyang katawan na kumalat sa paligid bago tuluyang nawala. Si Gang In ay nanatiling nakaupo lamang sa harap ng mesa, hawak ang kanyang inumin at kalmado lamang na naghihintay ng sasabihin ng bagong dating. Sa harap ni Gang In, iniulat ng nakatikip ang mukha na tao na ang lahat ng paghahanda at kailangang gawin ay tapos na at kumpleto na. Idinugtong pa nito na nakatanggap din sila ng mensahe mula sa matuwid na alyansang makalangit, na nagsasaad na magpapadala sila ng isang tagagabay sa loob ng 2 araw, sa oras ng hating gabi. Dahan-dahan at buo ang diin na ibinaba ni Gang In ang mangkok na hawak niya sa ibabaw ng mesa, at ang tunog ng pagbangga nito ay malinaw na narinig sa buong silid. Agad na nagbigay ng utos si Gang In na ipaalam at ikalat ang balita sa buong lipunan ng mga mandirigma na hindi kabilang sa matuwid na daan, na nagsasaad na ang angkan ng Joksa ay nasakop na at wala na sa sariling kapangyarihan. Sa ibang bahagi, sa madilim at mahamog na paligid, ay makikita ang mga bakas ng paa na naiwan sa lupa, na may kasamang mga patak ng dugo. Ang mga ito ay nagtuturo ng direksyon na tinahak ng mga taong tumakas at dumaan doon. Nakatayo sa tabi ng isang malaking puno si Soha, na kilala bilang batang punong ng palasyo ng espada, at sinabing dito tiyak na dumaan at nagtungo ang mga taong kanilang hinahanap. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa bakas na naiwan, at kumpiyansa siya na tama ang kanyang hinuha at nasusundan niya ang tamang landas. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabing tinatayang ilang oras na ang nakalipas mula noong dumaan sila sa lugar na iyon. Sumagot naman si Soha na alam na niya ang katotohanan iyon, at ang kanyang tinig ay nagpapakita ng pagkainis dahil sa pagkaantala at sa kailangang gawin pa nilang paghahanap. Galit na nagbigkas si Soha at sinabing walang silbi ang kanyang mga kasama, dahil hindi man lang nila nagawang mahuli at mapigilan ang isang babaeng tao lamang. Dahil dito, siya na naman ang napilitang sumama at maghanap sa kanila, at labis siyang naiinis sa pangyayaring iyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay biglang may lumitaw na isang anino at hugis ng tao na nakatayo sa di kalayuan sa gitna ng gubat. Nagtaka at nagtanong ang anino na papalapit kung ang babae ba ang hinahanap nila. Agad na sumigaw at nagtanong kung sino ang naroon at ano ang pakay ng dumating na iyon. Lumapit si Sorayang habang naglalakad ng kalmado at sinabing hindi naman masama ang naging tugon at pagkilos nila, bagaman may kaunting katigasan at kakulangan sa liksi, ngunit hindi pa rin ito masasabing mahina. Idinugtong pa niya na karamihan sa mga mandirigma ay hindi makakatagal at makakalaban kahit sa isang ikot lamang at maikling sandali kung sila ang kaharap. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng mahinang liwanag na pula habang lumalapag sa gitna nila. Biglang napagtanto ni Soha na hindi niya namalayang dumating at nakalapit ang taong iyon nang hindi nahahalata ng kanyang pakiramdam at kakayahang umalam, at dahil dito ay agad niyang hinugot ang kanyang espada at naghanda sa pakikipaglaban kasama ang kanyang mga tauhan. Batid niyang ang taong iyon ay tiyak na isang napakahusay at mataas na antas ng mandirigma dahil sa kakayahang magtago at lumapit ng walang ingay.
Sa gitna ng kanilang pagtataka ay biglang lumitaw mula sa itaas at lumapag si Dumpil sa likuran nila, na nagdulot ng higit pang gulat at pagkabalisa. Napabulalas sila at nagtanong kung mayroon pa bang ibang tao at kalaban na naroon pa, dahil hindi nila inaasahan na may isa pang darating at humarap sa kanila ng ganito. Idinugtong ni Soha na hindi pa rito nagtatapos at hindi pa ito ang lahat ng naririto. Napagtanto niya na hindi lamang iilan kundi hindi bababa sa 100 tao ang nakapaligid at nakapalibot sa kanila sa lahat ng direksyon, na lahat ay nakahanda at nag-aabang lamang ng utos. Sa takot at pagkalito ay nagtanong si Soha kung sino sila at kung ano ang pakay at layunin ng mga ito sa kanila. Agad na kumilos si Sorayang at umugong ang hangin kasabay ng kanyang mabilis na paghampas at pagkilos gamit ang espada. Ang liwanag na pula ay kumislap at bumalot sa kanyang sandata habang siya ay humahampas ng walang pasubali. Dumagundong ang tunog ng pagkitama at pagbagsak habang tumalsik at bumagsak ang mga tauhan ni Soha sa lupa, umalangaw-ngaw ang kanilang mga daing at sigaw dahil sa matinding sakit at bigat ng tinanggap na hampas. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga sigaw at daing ng mga nasusugatan habang ang liwanag at puwersa ay patuloy na humahampas sa kanilang paligid. Sa ilang saglit lamang ay natapos ang lahat at nakita ang mga tauhan ni Soha na nakahandusay at nakatamba sa lupa habang siya naman ay nakahiga rin at hirap na huminga at magsalita dahil sa matinding pinsalang tinanggap. Nakatayo si Sorayang sa harap ni Soha habang nakahiga pa rin sa lupa at hirap na makagalaw. Binanggit ni Sorayang na tila ang hawak at nasasakop ni Soha ang isang mataas at makapangyarihang posisyon sa kanilang samahan, batay sa paraan ng kanyang pagkilos at pag-uugali. Lumapit palalo si Sorayang at nagbigay ng babala kay Soha, na sinasabing kung nais nitong matapos agad at magkaroon ng mabilis na wakas ang lahat ng ito, kailangan nitong sumagot ng tapat at buo sa lahat ng kanyang mga itatanong. Ang mukha ni Soha ay napuno ng matinding takot at pagkabigla habang nakatitig sa kanyang kaharap, at bahagyang bumuka ang kanyang bibig na tila nais magsalita ngunit hindi makabuo ng salita. Sa matalim at puno ng awtoridad na tinig, muling nagtanong si Sorayang kung naiintindihan at malinaw ba kay Soha ang kanyang mga sinabi at kondisyon. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula at puno ng liwanag, habang ang kanyang mukha ay may bahid ng ngiti na may halong banta. Biglang umugong ang hangin at nagkaroon ng matinding pagsabog na nagdulot ng pagkawasak sa paligid. Ang matinding puwersa at liwanag na kulay pula ay kumalat at nagpadagandong sa lupa, na nagdulot ng pagkabasag at pagkakawatak-watek ng mga bato. Sa loob ng isang marangyang silid, biglang pumasok at sumugod ang isang tauhan na puno ng pagmamadali at takot, at nagtanong si Gang In kung ano ang nangyari at ano ang sanhi ng gulo at ugong na kanilang narinig. Agad itong nagbigay ng ulat kay Gang In, at sinabing mayroong hindi kilalang miyembro ng samahan ng demonyo na sumalakay at winasak ang mga pangunahing pintuan at pasukan ng kanilang lugar. Si Gang In ay nanatiling nakaupo at kalmado habang nakikinig. Idinugtong ng tauhan na ang kaharap nilang kalaban ay tila isang napakahusay at mataas na antas ng mandirigma dahil sa lakas at bilis ng mga ginagawa nito. Tumugon si Gang In at sinabing siya mismo ang pupunta at titingin upang makita at malaman ang katotohanan, bago pa man ito makaalis. Muling nagsalita ang tauhan at sinabing mayroon pang isang mahalagang bagay, at ibinalita na hawak at bihag ng mga kalaban ang kanilang batang punong na si Soha. Nagulat si Gang In sa nabalita at muling inulit ang sinabi, na hindi makapaniwala na nahuli at ginawang bihag nila si Soha, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay nagbago ang kanyang ekspresyon at naging seryoso at puno ng pagtataka, habang binibigkas na tila kawili-wili at may malalim na kahulugan ang pangyayaring ito. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at haka-haka tungkol sa tunay na layunin ng mga kalaban. Sa labas, sa harap ng winasak na pintuan at puno ng usok at alikabok, ay tumayo si Sorayang at malakas na sumigaw at tinawag ang pansin ng lahat ng naroon. Ipinahayag niya na naroon at nakatayo sa kanilang harapan ang pangkalahatang tagamasid ng dakilang samahan, upang ipaalam ang kanyang presensya at hamanin ang sinumang magtatangkang humadlang. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Nasa likuran lamang si Dumpil at tahimik na nakasunod habang nakatingin sa paligid. Habang nakamasid at nagmamasid ay napagtanto at kinilala ni Dumpil na lalong tumibay at lumakas pa ang kabataang pinuno kumpara noong una niyang nakilala. Tiyak niyang sa mga panahon at pagkakataong ginugol nito sa pagtutungo at pagsusuri sa iba't ibang lugar ay lalo pang lumago at lumakas ang kanyang kakayahan at kapangyarihan. Napag-isip-isip din niya na marahil ay papalapit na ito at tumatawid na patungo sa tinatawag na sakop ng pag-akyat sa kapangyarihan ng demonyo. Binanggit ni Sorayang na ang antas ay higit pa sa kakayahan at hangganan ng karaniwang tao. Gayunpaman, ayon pa rin sa kanya, mayroon pang antas na higit pa rito, at marami ang nakarating na sa puntong nalampasan na nila ang hangganan ng tao, ngunit doon din sila natigil at nakulong ng matagal na panahon nang hindi makausad pa.
Inilarawan niya ang susunod na antas bilang isang pader na mas mataas pa kaysa sa anumang kuta at mas matibay pa kaysa sa bakal. Sa harap ng pader na ito, na tinatawag na ang huling hangganan ng demonyo, nakatayo ngayon ang kabataang pinuno, puno ng kumpiyansa at paghahanda. Itinaas niya ang kanyang kamao habang ang pulang liwanag ay sumasabog sa paligid, at buong katiyakang sinabi na malapit na siya rito at sa lalong madaling panahon ay matatawid at masisira niya ang pader na iyon. Sa kanyang sariling kaisipan, inasam niya na sana ay makaharap siya ng isang mandirigmang sapat ang lakas at galing upang maging dahilan ng huling tulak at hamon na kailangan niya upang ganap na makatawid. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng paghahanap, habang ang enerhiya ay patuloy na tumitindi at bumabalot sa kanyang buong katawan. Bigla siyang natigilan at nagpakita ng pagtataka nang may maramdaman siyang kakaibang presensya at daloy ng lakas. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung ano ang uri ng enerhiyang iyon na kanyang nararamdaman, dahil tila iba ito at hindi karaniwan kumpara sa mga nakaharap na niya noon pa man. Ang kanyang atensyon ay agad na napatuon sa direksyon kung saan nagmumula ang hindi kilalang lakas. Sa di kalayuan, sa isang mataas at marangyang gusali, ay biglang umugang at yumanig ang buong paligid dahil sa lakas na kumakalat mula sa hindi nakikitang pinagmulan. Ang hangin ay humampas ng malakas at mabilis, na nagdulot ng paggalaw ng lahat ng bagay sa paligid, at ang tunog ay umabot hanggang sa kinaroroonan ni Sorayang. Sumunod ay narinig ang malakas na pagkalasak at pagkabasag ng mga materyales, na ang matinding puwersang sumalpok sa lugar. Ang mga pader at istruktura ay nagkawatak-watik at nagliparan ang mga piraso, habang ang ingay ay nagpatunay na mayroong napakalakas na pangyayari. Si Dampil, na nasa tabi ni Sorayang, ay hindi makapaniwala at nagpahayag ng kanyang pagkamangha. Sinabing hindi kapanipaniwala ang lakas at uri ng enerhiyang kanyang nararamdaman at nakikita. Tumingin lamang si Sorayang at sinabing kahanga-hanga nga ito, habang patuloy na nagmamasid at sinusuri ang kalikasan ng dumating na kapangyarihan. Masusi niyang sinuri at inilarawan ang enerhiyang iyon bilang kakaiba, na pinaghalong matalim at nakakatakot na lakas, at may kasamang masama at nakababahala na pakiramdam. Idinugtong pa niya na tila sinasabi ng presensyang iyon na ang lugar na ito ay kanyang kaharian at sakop niya ang lahat ng narito. Kinilala rin niya na ito ay ang enerhiya ng isang napakahusay at makapangyarihang mandirigma na siyang Sumikop at Yumako ng pamumuno sa angkan ng Joksa. Ang mga labi ng pagkawasak sa paligid ay patunay ng lakas at kapangyarihang taglay ng taong iyon. Batid ni Sorayang na ang nagtataglay ng ganitong uri ng presensya at kapangyarihan ay walang iba kundi ang pangalawang punong ng palasyo ng espada. Sa gitna ng usok at alikabok, lumitaw ang figure ni Gang In na nakatayo sa mataas na bahagi ng gusali, nakahawak sa kanyang espada at nakatingin ng diretso sa kinaroroonan ni Sorayang. Mula sa kanyang kinalalagyan, nagsalita si Gang In at tinanong ang kaharap kung siya ba ang tinatawag na pangkalahatang tagamasid ng samahan ng demonyo. Idinugtong pa niya na narinig niyang hawak at bihag nito sa ngayon si Soha, ang batang tagapagmana ng kanilang samahan. Itinuro ni Gang In ang kanyang kinaroroonan at iminungkahi na umahan at lumapit na lamang sila rito upang makapag-usap ng maayos at harap-harapan. Sa ibaba, nakatayo si Sorayang at si Dampil sa gitna ng malawak at sira-sirang patio, habang sa pagitan nila ay may malalim na hukay na bakas ng matinding puwersang kumilos kanina pa lamang. Sa kanyang pagmamasid, napabulong at nagtaka si Sorayang sa kanyang sarili, at pagkatapos ng ilang sandali ay tila naunawaan na niya ang lahat at sinabing nakuha na niya ang buong pangyayari at katotohanan. Naalala niya ang mga bagay na narinig tungkol sa kalaban at nagsimulang buuin sa kanyang isipan ang tunay na layunin at paraan ng pagkilos ng mga ito. Binanggit niya ang kanyang narinig na balita tungkol sa Palasyo ng Espada, na sinasabing ito ay isang samahan ng mga taong nag-aalay ng kanilang buong buhay at pagkatao para lamang sa iisang espada. Idinugtong pa niya na inaakala niyang kahit hindi man nila alam ang mga alituntunin at etika ng sining ng pakikipaglaban, ay tiyak na nauunawaan at pinahahalagahan nila ang dangal at karangalan ng isang tunay na mandirigma at tagahawak ng espada. Ngunit ayon pa rin kay Sorayang, tila itinapon at kinalimutan na nila ang dangal na iyon, dahil ngayon ay gumagamit na sila ng mga lason at maruruming paraan upang makamit ang kanilang gusto. Sinabi niyang nakakahiya at nakalulungkot para sa kanya na lumapit at makaharap ang mga taong bumaba at nagpakababa sa ganitong antas at paraan ng pakikidigma. Sa kabilang dako, nag-isip at nagtanong sa kanyang sarili si Gang In kung alam ba at may alam ang kaharap tungkol sa lason na tagawasak ng banal at sa pulbos na pumuputol ng kaluluwa sa 7 hakbang na ikinalat at naroon mismo sa lugar na kanilang kinaroroonan. Matapos ang ilang sandali ay sumagot si Gang In at sinabing hindi niya alam kung ano at sino itong tinatawag na pangkalahatang tagamasid at anumang katulad nito.
ngunit napansin niyang mahilig at magaling itong magsalita at magpalabas ng maraming salita. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang espada at hinamon ang kaharap, na sinasabing subukan at makita na lamang kung ang galing at lakas nito ay katumbas at kapantay ng dami at ganda ng kanyang mga sinasabi. Tumingin pa itaas si Sorayang at muling hinamon si Gang In, at tinanong kung bakit hindi ito bumaba at lumapit mula sa kinalalagyan niyang malayo at mataas pa roon, upang sila ay magkaharap ng maayos at sa parehong antas. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng madilim at pulang enerhiya habang nakatayo ng tuwid at puno ng kumpiyansa, hawak ang kanyang malaking espada na nakatungo sa lupa, ang paligid ay puno ng usok at liwanag. Hindi nagpatumpik-tampok pa si Gang In at agad na humakbang at humanda, habang sinasabing makikita at malalaman din niya kung ano at sino ba talaga ang kanyang kaharap. Ang hangin ay umugang at bumalot sa kanyang katawan habang humahanda sa pagkilos, at ang kanyang espada ay kumislap ng matinding liwanag na sumisimbolo ng kanyang sariling lakas at kakayahan na handa ng sumalpok at sumubok sa kapangyarihan ni Sorayang. Sa gitna ng biglaang pagkilos at paglabas ng kapangyarihan, napabulala si Sorayang at nagtaka nang makita at maramdaman niya ang paglitaw ng liwanag at enerhiyang nakapalibot sa espada ni Gang In. Batid niyang hindi ito karaniwang lakas, at sa kanyang isipan ay kinilala niya ito bilang ang tinatawag na aura ng espada. Habang pinakawala ng atake mula sa mataas na pwesto, sumigaw si Gang In at sinabing sapat na iyon bilang simula at pagsubok. Inilabas niya ang kanyang pamamaraan na tinatawag na walang hugis na daan ng espada, kung saan ang matinding liwanag at puwersa ay bumulusok mula sa kanyang sandata, na lumikha ng makapal at matalim na alon ng enerhiya na hamampas ng dirdiretso pababa patungo sa kinaroroonan ni Sorayang. Agad na napagtanto ni Dampil ang panganib na dala ng sumasalpok na lakas, sumigaw siya ng malakas upang bigyan ng babala kay Sorayang, na sinasabing lubhang mapanganib ang paparating na atake at kailangan itong umiwas agad. Sa sumunod na sandali ay nagkaroon ng matinding pagsabog at pagbabanggaan ng lakas na umabot sa buong lugar. Ang ingay ay napakalakas at tila yumanig ang lupa at hangin, habang ang liwanag ay tumambad sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan at naglipar ang mga piraso ng bato at kahoy, napabulalas muli si Dampil at tinawag ang kanyang Panginoon, habang siya mismo ay tinamaan dahil sa lakas ng pagkalasak. Ang hangin ay naging isang malakas na ipu-ipu na nagbubuhat ng mga piraso ng bato, kahoy, at alikabok, na umiikot ng mabilis at marahas. Ang ingay ay patuloy na umuugong habang ang lahat ng bagay sa paligid ay tinatangay at inihahagis palayo. Sa kabilang dako, si Gang In ay nanatiling nakatayo, bagaman may bahid ng gulat at pagtataka sa kanyang mukha, hindi niya inaasahan na makakalaban at makakatagal ang kaharap sa kanyang pamamaraan, at nanatili siyang tahimik habang sinusuri ang pangyayari at naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Mula sa gitna ng naglalabong usok at alikabok ay narinig ang mababa at nakakatakot na halakhak na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Unti-unting lumino ang usok at nakita si Sorayang na nakatayo pa rin ng tuwid at matatag. Ngumiti siya ng nakakatakot at sinabing hindi magiging madali at hindi magiging simple ang kanilang paglalaban mula ngayon, dahil naramdaman at nakita na niya ang tunay na galing at lakas ng kanyang kaharap. Inilabas at hinanda ang kanyang espada, at sa isang iglap ay bumulusok mula sa kanya ang matinding liwanag na kulay pula at puti na hamati sa hangin. Ang kanyang galaw ay mabilis at puno ng puwersa habang siya ay sumasalakay pabalik. Ang matinding hampas ng espada mula kay Sorayang ay lumikha ng dalawang makakapal at nagniningning na alon ng liwanag na kulay pula at puti, na nagtama at hamati sa gitna ng buong patio at mga gusali. Sa kabilang panig, nakita ni Gang In ang paparating na atake at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magpakita ng matinding gulat at pagkamangha. Lumaki ang kanyang mga mata habang nakatuon ang pansin sa napakabilis at makapangyarihang galaw ng kaharap, na hindi niya inaasahang aabot sa ganitong antas ng lakas at bilis. Batid niyang hindi ito karaniwang atake at kailangan niyang maging maingat. Agad na kumilos si Gang In at itinaas ang kanyang espada upang harapin at saluhin ang paparating na puwersa. Mula sa kanyang sandata ay lumabas ang matinding liwanag na kulay asul at puti na bumalot sa buong paligid. Nagkaroon ng matinding pagsabog at pagbabanggaan sa gitna, kung saan nagtagpo ang pulang liwanag ni Sorayang at ang asul na liwanag ni Gang In, ngunit nanag ang atake ni Sorayang. Sa sumunod na sandali ay tumadya sa isang matibay na pader na nagdulot ng matinding pagkabasag at pagguho nito. Ang matinding epekto ng labanan ay umabot sa buong lugar, kung saan makikita ang mga bakas ng pagkawasak at mga guhong bahagi ng mga gusali at patio. Unti-unting lumino ang usok at nakita ang mukha ni Gang In na may bahid ng dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig. Bagaman tinamaan at nasaktan, nanatili pa rin siyang nakatayo at may ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabilang dako, nakatayo si Sorayang na may bahid din ng dugo sa kanyang mukha, at nakangiti ng matalim habang nagtanong kung sapat at maayos ba ang kanyang ibinigay na tugon at ganti sa atake ni Gang In.
Sumagot si Gang In at kinilala na sapat at lubos na kasiya siya ang tugon na iyon, at hindi niya inaasahan ang ganitong antas ng galing at lakas.